Eto na, Kuya Benny. Nako, ito ay update natin sa ating mga kababayan. Tayo nakatutok din. Ano, ha? Sa'yo kanina, laban bawi. Oo. Ngayon, soli taya. Solid. Ang amin po binabanggit ay ito pong oral argument. Ano, oral argument ito, no? Yes, oral argument ng Korte Suprema Oho. or kataas-taasang hukuman. May kinalaman po ito sa pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury. Ano, may kasi nag-question dito, bakit nila ginawa yon? Pangalawa, bakit hindi binigyan ng subsidiya ang PhilHealth sa GAA? Di ba? Na isinasaad ng batas. Na sinasaad ng batas, dapat sila ay may subsidiya. Kasi wala ito sa batas na kung ikaw ay marami ng pondo. Kasi ang hindi ka na bibigyan. Hindi ka na. Kasi sabi nila, hindi, meron kayong reserve fund. Di ba no ha? Na 600 billion. Ganun kalaki. Hindi yun man niya nagagamit, hindi yun nagagastos. 600 billion, hindi na namin kayo bibigyan ng subsidiya. Well, ito na nga po. Ang nangyari ngayon ay kinu-question ho ng kataas-taasang hukuman sa pamamagitan po ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. kung paano binubuo ng PhilHealth ang budget request nito sa General Appropriations Act, ito pong GAA. Sapagkat sa ilalim daw po ng Section 37 ng Universal Healthcare Act, dapat magmumula ang pondo ng PhilHealth sa total incremental sin tax collection. Lahat na makukolekta sa sin tax Yan ay yung galing sa sigarilyo. yan, alak. Alak, Po. yan. Basta yung tinatawag na sin tax, ano, ha? Pati ata sa sugal, no? Meron din na ito po ay ipapasok pondo sa PhilHealth. Sabi niya, 50% ng share ng national government sa kita ng, ito pala, sabi ko kasi pati sugal pala, PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, 50% pala. 40% ng charity fund, minus ang bayad daw po para sa documentary stamp tax at ang mandatory contribution para po naman sa PCSO. Galing po naman sa PCSO. Ang premium contribution ng mga PhilHealth member, galing sa atin. Di ba tayo, Kuya Benny, bilang empleyado ay automatiko Member ng binabawasan. PhilHealth. Membro. Hindi, actually nga, yung ordinaryong mamamayan lang, miyembro na ng PhilHealth eh. Kahit wala, actually, halos lahat na ng mamamayan Pilipino, Lahat talaga eh. miyembro na ng PhilHealth. Senior citizen, indigent, etc. etc. Lahat. Oho. Kasi nga, marami namang pondo, gaya natin. Tayo po'y naguhulog dyan, contribution natin. At ang national government subsidy sa sa Philippine Health o sa PhilHealth ay nakapaloob po ito dapat sa GAA, General Appropriations Act. Yes. Ayan. Pero, ayon daw po sa Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Francis Domingo, iba na ang iminamandato ng batas, no, ang formula o paraan daw po nila ng pagkwenta. Ganon? Ipinaliwanag po ni Asik Domingo na ibinabase ng PhilHealth ang budget request nito sa bilang ng indirect member nito at sa kabuang halaga ng premium contribution. Ano ha? Anya, binibigyang prioridad lang ng mga budgeting principle ng PhilHealth ang alokasyon na nakabase po sa pangangailangan sa halip na umasa lamang sa projected government revenue. So ibig sabihin ba, tinatanong dito sa oral argument ay itong si Asik Domingo. Di ba nung nakaraan ay si Solgen. Maynard Guevara. Yes. Pero dahil dito, sinabi po ni Ko na panahon na siguro para isailalim po sa overhaul ang PhilHealth dahil na rin sa kabiguan itong sumunod sa batas. Tagalogin natin. Overhaul. Pagsisibakin. Pagpapalitan. Yan. Overhaul. Tanggalin na kayong lahat dyan at pagtangkay ng bago. Overhaul. Yan. Overhaul, ibig sabihin, total. Tama. At ipinunto pa po ni Justice Co, hindi matugunan ng PhilHealth ang pangangailangan ng mga Pilipino para sa healthcare dahil sa ginagawa nitong limitasyon sa pagpopondo. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Associate Justice Co. Justice?
Your Honor, if I may, 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganun po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao yan. For not availing all of these benefits. Apparently from your own words, kasalanan yan ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration. At kasalanan yan ng PhilHealth Board. Huwag natin pahirapan yung tao because nandyan naman yung pera. The money is there, government actually collected this, and you're not giving it to PhilHealth to serve as health benefits for our people. Ayun. Malinaw niya na sa batas. Malutong, Parang yes. galit si Justice ko, no? Oo, hindi, medyo ano lang, medyo emotional lang siya ganun sumagot. ba? Oo. Dahil ang ipinupunto niya rito, Oo. kailangan kung ano yung sinasabi ng batas para sa kalusugan ng taong bayan, Oo. dapat nandoon yung pondo. Sundin nyo. Sundin nyo. May batas na eh. Oo. Oo, hindi yung sasabihin nyo, hindi naman kailangan lipat Oo. muna natin. Yun na nga. Oo, dahil may batas. Ang sinasabi ni Hasik Domingo, parang binabasa na po ng PhilHealth. Binago daw nila at iniiba na yung mandato ng batas, yun ang formula o paraan ng nila na pagkwenta. Para gusto sabihin ni Justice, sino nagsabi sa inyong baguhin ninyo? Bakit kayo nag-interpret? Oo. May batas na nga, susundin nyo na lang eh. Di ba? Kayo ba ay mga mambabatas para baguhin ninyo yung bagay na yan? Oo, kumbaga, Oo. logic eh. Oo. Bakit pinahihirap eh? Oho. Di ba? And the mere fact na marami pa ring utang ang PhilHealth, Yun hindi na nga. natin pwede sabihing may surplus sila. Di ba nung nakaraan yung babaeng Josh, yun naman tanong? Ang tanong nga sa kanila nabayaran nyo na ba lahat ng utang ninyo? Kung nabayaran nyo lahat ng utang nyo, ilan ang matitira doon sa pondo ninyo? Sabi nyo na sige, may pondo kayo. Tama, may pondo kayo, pero may dapat kayong bayaran eh. So minus lahat ng utang ninyo, magkano kayo matitira? Hindi niya masagot. Ang sabi niya, nasa ospital pa. Dahil Pinoproseso pa ata daw, pinoproseso pa. parang ganun. Non-stop yan eh. O, yun na nga. Sabihin mong maningil yan ngayon, itong oras na to. Oo. Maningil, after 15 minutes, meron na naman bago yan Siyempre, eh. may mag-a-apply na naman ng bago. Oo, dahil tuloy-tuloy yan. Sa laki ba naman ng bansa natin? Di ba? So, Ang dami na nakiklaim. yes, kaya wag nating hiluhin ng taong bayan. Oho. Sabihin natin ang totoo na talagang hindi pa bayad lahat ng utang ng PhilHealth. Oho. At inuna pa natin yung ibang proyekto na gaya na sabi nga ng Korte Suprema, napondohan na, bakit popondohan pa uli? Yung naman yung sa yung sa tulay Yung naman sa tulay, oo. Kinuha nyo yung pondo, tapos ilalagay nyo. May pondo pala yung tulay na yun. Oo. Loan na pala natin sa Korean Sa Bank. Korean Bank. Oo. Sabi kasi nung isa, hindi, 30 Korean eh. Ako po 50 Korean, wala Oo, akong sandang Korean. wala ako natira dyan. Kaya yan tinatawag na negosyong Korean mining eh. Ayun na nga. Oo, tapos sabi naman ng isa, this is mine, this is mine. Naku, mine nga yan. Oo. Pero ngayon, paano ito gagawin? Ano? Paano ito ipaliliwanag ng PhilHealth at saka ng DOH? Kasi aywan ko lang kasi iniisip ko, hindi ko narinig pero meron tayong bagong presidente ng PhilHealth, di ba? Yung bagong presidente ng PhilHealth, parang nung kanyang inaral, ay tama ba yung sinabi niya? Mukhang kulang ang pondo ng PhilHealth? Well, ganun talaga mangyayari. Alam naman natin yan na malaki yung utang ng PhilHealth eh. Oo. Kahit sa ospital ka magtanong, na napakalaki talaga ng utang ng PhilHealth. Oho. No? Kaya nga nagre-reklamo yung mga yan, yung mga medical institutions na yan. Yung mga ospital? Yes, ano, mga clinic, Oo. lahat, puro reklamo niya sa PhilHealth at ang bagal magbayad. Meron akong isang kilala, Kuya Benny. Ito kanya, yung glaucoma. Ito pala, pwede mo i-claim Yes. sa Yes. alam mo bang ang kanyang parang wala pang 20,000 eh. Wala pang 20,000. Pero sa tagal ng panahon na hindi siya nababayaran, alam mo, umabot ng almost 10 million. Aywan ko lang sa panahon ito kung nabayaran na siya. Kasi nagkiklaim siya last year pa eh. Naipon. Sabi ko, paano na gano'n? Kung sabi mo ibig sabihin, so kung kinumpute natin ang isang procedure niyo po, sabihin, para wag nang tumagal, 20,000. Ilang operation niyo po para umabot kayo ng 1 million? Di ba?
Eh kung umabot kayo ng 10 minutes, sabi, ganun kadami yung na-operahan nyo ng glaucoma. Inipon nyo na. Sabi yun nga, tataka ako. Sabi niya, Jen, mabait lang talaga ako kasi Gano'n na matatanda. talaga yung kalaki utang niya? Oo, malaki. Hindi siya binabayaran ng PhilHealth eh. Sabi, paano nyo natagal na ganun eh? Jen, sabi, pag kayo matanda, lumapit sa'yo, hindi mo na matatanggihan eh. Hindi ako. Maaawa ka na eh. Basta ako, simple lang. Oo. Kung ako yung maestrado, simple lang itatanong ko. Oo. Magkano utang ng PhilHealth sa kabuuan? Ayan, yan, oo. Magkano ang pera ng PhilHealth sa kabuuan? Yan, oo. Plus or minus lang yan. Patuntugin mo. Oo. O di tapos, di malalaman mo kung may pera ang PhilHealth o May wala. matitira ba o wala? At yung matitira, sakaling merong matitira, Oo. hindi mo rin pwede ilipat yan. Ayun nga. Bawal yan. Kasi ang required pala sa kanila, dapat ang PhilHealth, ang buffer fund nyo, 200 billion ata. Sa loob, sabihin, yung 200 billion ay makapag-ooperate kayo in 2 years. Ano ha? Hindi kayo basta-basta malulugi. Ay kung 600 billion, kung totoo man, yung 600 billion na may totoo nga, may pondo kayo, hindi pa rin anya dahilan yan para hindi kayo bigyan ng subsidiya ng gobyerno. At hindi rin dahilan yan para ilipat yung pondo. Yun, Bawal po yun. Yung inyong, yun hong specific na sinasabing syntax, share nyo syntax sa PAGCOR, saka sa Talagang PCSO. ibigay sa inyo dahil sinasaad ng batas. Yun na nga. Ngayon, kung sa tingin nyo, Oho. na higit, na malaki, Oh. ang napupunta sa PhilHealth, di magpasa kayong bagong batas, bawasan nyo. Yun. Iyon ang tama. Ang suggestion nga ata narinig ko ni Senador J.B. Ejercito, sabi niya, lakihan nyo yung packages. O kaya naman, babaan nyo premium ng contribution. Di ba? Yun naman yun eh. Ang laki na pala ng Oo. ng pera eh. Oh, sobra pala eh. Hindi nyo kailangan kaltasan yung taong bayan. Yun. Dahil yung mga perang ginagamit nyo yan na galing sa mga syntax, Oo. galing din sa taong bayan. Isa pang magandang proposal diyan yung kay Senadora Lauren Ligarda. Sabi ni Senadora Lauren Ligarda, dapat nga may points eh. Yung points na yon, kapag ikaw 10 years na member Kuya Benny, meron ka dapat certain points. At yung points na yon, pwede mong i-avail sa gamot. Gamot, serbisyo sa kung saan-saan. Ang ganda. Sabi niya, kung yan sabi ni Senadora Lauren, 10 years pataas. Kasi hindi mo nagagamit yung iyong PhilHealth, hindi ka nagkasakit o ano pa man. Di meron kang nag-accumulate yung points mo yon at yung points na yun, nakarating sa may katapat na gamot, may katapat na ganito, na pwede mong i-avail sa mga butika, sa mga ospital. Nakaipon po ko ng 1,000 points, ito na kapalit niyan. Yun ang ano Di ba? Ang ganda nun. Ang PhilHealth kasi, kung papansinin mo, para doon sa mga na-ospital Ayan. at makabawas ng bayad sa ospital. Totoo. Pero kung yan, talagang para sa Filipino health o Philippine health, Oo. dapat pati yung mga maintenance. Ayun, yun na nga. Di ba? Kasama yan. Kanina nga, nagtanong ako rin sa ospital. Tayo yung nagpa-x-ray kanina eh. Oo. At ako'y nagpakuha rin ng dugo. Oo. Para sa analysis ng ating laboratory. Oo. Pwede ba ma-cover ng PhilHealth yan? Nako, Ay, nako, hindi po. Outpatient po kayo eh. Nako. Would you imagine that? Paano yan kung ang isang Juan de la Cruz ay ang kinikita ay minimum lang Yun. at may 2 anak? Sabi ko nga, ang suggestion ko pati annual, dapat annual exam eh. Di ba annual? Di ba yung isang empleyado, Yes. may annual. Isa loob isang taon, hindi ka naman hindi mo na-avail yung membership mo sa PhilHealth. Oo. Hindi ka na ospital. Sana yung annual. Hindi, yung annual. Okay, annual no. Oo. Papa-check up ka ngayon, annual. Part of it lang ang sagot ngayon ng Yun na nga, maliit ng lang. PhilHealth. Totoo. Di ba dapat yung buo na sagutin mo? Kasi hindi naman nagamit. Yes. Ako, personal experience ko, yung wife ko nagkaroon ng yung kidney stone, di ba? Shockwave. Oo. Sa shockwave. Ang dapat pala babayaran doon mga almost 70,000. Nung tiningnan yung papel ko, ay, nako, yun ho palang misis nyo, hindi kabilang sa sa beneficiaries ninyo. Ganun, paano gagawin ko ngayon dito? Sayang. Sir, hindi ba, babayaran nyo po ng buo yan. Yun ang... Tapos paano kung ako, halimbawa, sige, kung member na po, halimbawa, para lang gusto ko malaman magkano dapat ma-avail niya. So, halimbawa niya, kung siya po ay beneficiaries ko, mga magkano po mababawa sa kanya? Kung out of 70,000 po, mababawasan sa mga 10,000 po. Nakakala ko para makako. Hindi, kung mga halaga mga sa 70, kung mga 30,000 man lang. Mga o lahat, 20,000 man lang, di ba? Pero hindi. Ang liit pala ng porsyento lang din.
Tapos kung makakaltas sila sa taong bayan, ganun-ganun na lang. Paglabag sa ano yan, Oo. may parusa po yan, ang kumpanya, tsaka yung tao. Hindi kayo nagbabayad ng contribution po ninyo. Malungkot. Ay, naku. Well, ngayon, ito, pananagutin kayo ng kataas-taasang hukuman dito. No, ha? Isa ginawa po ninyong yan. Naku. Kaya ang ating panawagan sa Supreme Court, sana nakikinig sila ngayon, ano? Ipagtanggol niyo po ang kapakanan ng taong bayan. Ho? Well, biglang nagkaroon ng linaw ang pag-iisip ng taong bayan na meron pang kakampi ang mga tao. Tama, Lalo tama. na si Juan de la Cruz. Tama po yan. Diba? Kataas-taasang hukuman, please. Huwag niyo kaming iwanan. Huwag niyo kaming bitawan. Kayo Yan. na lang huli naming sandigan. Basa pa po kami ng ilang